Paano ang isang ordinaryong babae at mapagmahal na asawa at ina ay nauwi sa pagiging malupit at mamamatay tao? At paano nagiging paksa ang kanyang pangalan sa buong komunidad at ulo ng mga balita sa loob ng maraming taon? Si Roxana Valdez ay pinanganak noong 1957 sa maliit na bayan ng Punta Arenas, Chile. Nagkaroon siya ng asawa at isang anak na lalaki, ngunit naghiwalay din sila noong 2011. Bilang single mom sa isang maliit na bayan ay napakahirap din na makahanap ng trabaho. Ang kadalasang ikinabubuhay ng mga tao sa kanilang bayan ay ang magtitinda ng mga prutas at gulay. Pagdating sa edukasyon sa nasabing lugar, ay mas pinili ng mga locals na kumuha ng kursong agriculture. Kalaunan ay nakapagtrabaho si Roxana bilang night supervisor sa Don Gregorio Boarding School na nagsasanay sa mga mag-aaral na maging mga agricultural technicians. Siya ang nangangasiwa at nagbabantay sa mga estudyanteng natutulog sa paaralan paggabi at sinisigurado niya na ang lahat ay nasa kanilang kwarto na pagdating ng curfew. Sa kaparehong paaralan kung saan siya nagtatrabaho ay nagtatrabaho din bilang head ng ground maintenance si Carlos Ramirez. Kadalasan ay sa gabi din ang trabaho ni Carlos kaya doon niya nakilala si Roxana. Sa kabila ng mas matanda si Roxana kay Carlos ng 14 years ay nagkasundo ang dalawa. Sa buong magdamag ay halos nauubos ang oras nila sa pagkukwentuhan tungkol sa kanilang trabaho at sa kanilang personal na buhay. Si Claudio ay may 2 anak na babae sa kanyang asawa, ngunit hindi na maayos ang kanilang relasyon. Katunayan ay balak na nilang sanang mag-divorce dahil sa hindi na rin sila magkasundo. Ngunit nananatili siya sa tabi ng asawa dahil na rin sa pangako ni Carlos sa ama ng asawa na hindi niya ito iiwan. Ngunit habang tumatagal ay mas lalong napapalapit ang loob ni Carlos kay Roxana. Kapag wala siyang ginagawa ay kasama niya si Roxana imbis ng kanyang pamilya. Kalaunan ay bigla na lamang nagdesisyon si Carlos na umalis na sa kanilang bahay na hindi alam ng kanyang asawa at bitbit niya ang lahat ng kanyang gamit. Pumunta siya kay Roxana na bukas kamay namang tinanggap si Carlos sa kanyang bahay at sa kanyang buhay. Naging maayos at masaya ang relasyon nilang dalawa sa kabila ng maikling oras nilang nagkakilala at hindi pa nila lubusang kilala ang isa't isa. Dahil sa masaya si Roxana sa piling ni Carlos ay nakalimutan niyang may mga anak din ito na nangangailangan ng pag-aalaga ng kanilang ama. May ugali si Carlos na mabilis uminit ang ulo at magalit. May isang pagkakataon sa trabaho ay naka-assign siya para magbantay sa activities ng mga bata na naglilinis ng kapaligiran ng paaralan. Ngunit hindi masyadong nagagawa ng mga bata ang kanilang trabaho kaya sobrang nagalit si Carlos at pinagbantaan ng mga bata na kung hindi sila maglilinis ay sasaktan niya ang mga ito. Nagsumbong ang mga bata sa principal kaya sinabi ng principal kay Carlos na magpasa ito ng voluntary resignation letter. Katunayan tanging ang Don Gregorio lamang nagbibigay ng stable at magandang pasahod sa buong bayan. Naghanap ng panibagong trabaho si Carlos ngunit nabigo ito. Kaya nagdesisyon si Carlos at Roxana na magtayo ng maliit na tindahan ng mga prutas at gulay sa Molina na ilang oras ang layo mula sa kapital ng Chile. Ang Molina ay kilala sa kanilang vineyards at wine exportation sa buong mundo. Iniwan ni Roxana ang kanyang anak sa paaralan kung saan sila dati nagtatrabaho ni Carlos para ituloy ang pag-aaral nito. Bumili sila ng kiosk malapit sa bago nilang tirahan at naghanap sila ng suppliers ng mga prutas at gulay. Si Carlos ang siyang tagabili at tagadala ng mga pinamiling prutas at gulay sa kanilang kiosk, samantalang si Roxana naman ang tagabantay sa kanilang pwesto. Isang araw ay nagalit si Carlos nung nalaman na buntis pala si Roxana sa kanilang unang anak. Dahil iniisip niya na hindi pa sila handa na magkaroon ng anak dahil sa kaumpisa pa lamang ng kanilang negosyo. Dahil sa pagmamahal kay Carlos ay pumayag si Roxana na ipapaampon nilang kanilang anak sa kamag-anak pagkatapos nitong ipanganak. Ngunit sa kasamaang palad ay nakunan si Roxana dahil na rin sa kagagawa ni Carlos. Napapadalas na sila nag-aaway at nagiging pisikal na si Carlos kay Roxana. May mga pagkakataon pa na tumatawag na ng pulis ang kanilang kapitbahay dahil sa ingay ng kanilang pag-aaway. Dahil sa stress at sa pang-aabuso ay nakunan si Roxana at malaking epekto nun sa kanya. Kasunod nung nangyari ay mahaharap sana sa kaso si Carlos, ngunit pinatawad at binigyan pa siya ng pagkakataon ni Roxana. Nangako din si Carlos na hindi na niya uulitin pa ang mga ginagawa.
Panandaliang natigil ang pananakit ni Carlos kay Roxana, ngunit naging ugali na naman niya ang pumunta sa mga bar gabi-gabi para uminom at gumastos ng malaki sa mga inumin. Hindi lamang sa inumin kundi pati na rin sa mga babae. Tiniis ni Roxana ang ugali ni Carlos at naniniwalang magbabago ito kapag nagkaroon na sila ng sarili nilang anak. Taong 2013 ay nanganak si Roxana. Dahil doon ay tumigil na si Carlos sa kanyang bisyo at nag-focus sa kanilang negosyo. Lumago ang kanilang negosyo at kinakailangan nilang magdagdag ng panibagong kiosk at dagdag na sasakyan. Bumili din si Roxana ng baril para sa kanilang proteksyon dahil sa nakatira sila sa hindi gaanong ligtas na lugar. Di nagtagal ay bumalik ulit sa pag-iinom si Carlos at sinasaktan niya ulit si Roxana. Pinaparatangan niya na may ibang lalaki si Roxana, kaya nahantong lagi sa pisikal at sexual na pang-aabuso. Isang gabi pumunta na naman si Carlos sa bar para uminom at kinabukasan na nakauwi. Doon nalaman ni Roxana na ninakaw ni Carlos ang itinatago niyang pera na $6,000 na nakatago sa kwarto ng kanilang anak. Kinumpronta ni Roxana si Carlos tungkol sa nawawalang pera, ngunit ayaw makipag-usap ni Carlos. Sa halip ay sinaktan pa niya si Roxana at inamin na naubos niya ang pera. Napuno na si Roxana sa ginagawang pananakit sa kanya ni Carlos. Agad itong pumunta sa kanilang kwarto at kinuha ang baril at binaril sa dibdib si Carlos. Agad na namatay si Carlos. Noong nahimasmasan na si Roxana ay nagulat din ito bakit niya nagawang barilin si Carlos. Tinakpan pa niya ng kanyang kamay ang sugat ni Carlos para pigilan sanang lumabas ang dugo, ngunit huli na ang lahat. Sa testimony ni Roxana ay sinabi niyang hindi na niya kinaya ang ginagawa sa kanya ni Carlos. Ang unang pumasok sa ulo ni Roxana matapos niyang mabaril at makitang patay na si Carlos ay ang magiging epekto nito sa kanilang anak. Ayaw niyang mapunta sa pangangalaga ng ibang tao ang kanilang anak. Ang unang naisip ni Roxana ay kailangan niyang maitago ang katawan ni Carlos at i-report itong missing. At ang naisip niyang paraan ay ang pagputol-putulin ng katawan ni Carlos. Inumpisahan niya sa pagputol ng ulo at mga kamay gamit ang kutsilyo na panghiwa ng karne. Nakagamit siya ng halos 5 kutsilyo dahil sa mabilis itong mapurol. Kasunod nun ay pinakuluan niya ang mga naputol na bahagi sa malaking kaldero habang nilalaro ang kanilang anak na walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Kinabukasan, inilagay niya sa plastic container ang mga pinakuluang bahagi ng katawan ni Carlos. Pinag-iba-iba niya ang mga container ng kamay, paa, katawan at ulo. Kasunod nun ay binalot niya ng garbage bag ang bawat container. Pagkatapos ay nag-drive siya patungong Santa Lucia para iwanan sa iba't ibang bakanteng loteng garbage bag. Bago ito umalis ng bahay ay maingat niyang nilinis ang kanilang bahay ng bleach. Ngunit nung nasa Santa Lucia na siya, nakaramdam siya ng takot na iwanan ang mga garbage bag kahit nakakita na siya ng tamang lugar na pag-iiwanan. Ayon sa kanyang testimony ay takot na takot siyang iwanan dahil pakiramdam niya ay may nakamanman na mata sa kanya at baka may sumusunod o pumarang pulis sa kanya. Dahil sa takot ay naisipan niyang bumalik na lang sa kanilang bahay at napagdesisyon na niyang itago na lamang sa kanilang garahe ang mga bag. Kasunod noon ay nilinis niya ng bleach ang loob ng kanyang sasakyan. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang pamilya ni Carlos at sinabi sa kanila na ninakaw ni Carlos ang itinatago niyang pera at hindi pa ito nakakauwi ng ilang araw. Sunod niya ang pinuntahan ay ang kanyang ina at kapatid na lalaki. Ngunit nag-alala ang ina ni Roxana sa ikinikilos nito dahil hindi ito kumakain, tulala at paulit-ulit ang mga tanong. Noong tinanong siya kung nasaan si Carlos ay sinabi niyang umalis ito para bumili ng para sa kanilang negosyo. Habang pauwi na sila ng kanyang anak ay malalim pa rin ang kanyang iniisip at agad na umiyak si Roxana. Tinawagan niya ang kanyang kapatid na lalaki at humingi ng tulong. Noong dumating ang kanyang kapatid ay inamin niya ang lahat at ipinakita ang mga containers na naglalaman ng katawan ni Carlos. Kaya tumawag si Roxana sa kapatid dahil sa gusto niyang ilabas ang lahat ng nararamdaman niya at para matulungan siya kung paano itago ang katawan. Ngunit nag-alangan ang kanyang kapatid dahil sa takot itong masangkot at makasuhan. Inodyok siya ng kanyang kapatid na umamin sa mga pulis dahil kung hindi ay siya na mismo ang magsusumbong. Nabiguman si Roxana ngunit napagtanto niyang wala na siyang choice. Kinagabihan, pumunta sa mga pulis si Roxana at inamin ang nagawang krimen. Noong una ang akala ng mga pulis na kaya siya pumunta sa police station ay para ireklamo na naman si Carlos. Kaya laking gulat nila nung inamin niya na pinatay niya ito. Agad na inaresto si Roxana.
Mabilis na kumalat ang balita, kaya maraming journalist ang naging interesado at sumugod sa labas ng police station at inantay na makalabas si Roxana para makunan nila ng litrato habang inaalalayan ng mga pulis. Noong tinanong siya ng isang journalist kung bakit niya nagawa yun kay Carlos, ay sinabi niyang natatakot siya na baka isang araw ay siyang patay nito. Naging mabilis ang paggalaw ng kaso. Umamin si Roxana sa nagawa. Ipinakita niya ang mga ebidensya at voluntaryong sumuko. Ngunit ang prosecutor na si Monica Ballesteros ay gusto ng mas malalim na investigasyon. Dahil sa mabilis na pag-amin ni Roxana, ay nag-request ang prosecutor na magsagawa ng forensic examination. Ang gusto ni Ballesteros na patunayan na si Carlos ay buhay pa nung inumpisahan ni Roxana na pagputol-putulin ang katawan nito para mas lalong mabigat ang hatol kay Roxana. Ang judge ay nagbigay ng 60 days ng detention para sa karagdagang investigasyon. Samantala, ang abogado ni Roxana na si Carolina Gutierrez ay nangatwiran na kaya nagawa ni Roxana dahil sa matinding emosyon at galit na siyang mas pinalala ng postpartum depression at sanhi ng matinding pang-aabuso na dinanas sa kamay ni Carlos. Pinagdiinan din ni Carolina ang pagsuko at pag-amin ni Roxana. Ngunit matapos ang forensic examination, ay lumabas na namatay si Carlos matapos nitong barilin sa dibdib ni Roxana. Dahil sa sobrang lapit ng pagkakabaril ni Roxana, ay pumutok ang puso ni Carlos at na-damage ang mga vital organs. Kaya natalo ang prosecutor sa kanyang pinaglalaban. Ang isa pang abogado sa kasong ito ay si Juan Carlos Cardenas na ipinunto na ang ginamit na baril para paslangin si Carlos ay rehistrado. Nakita din niya na may record na si Roxana sa police station na biktima ito ng domestic violence 20 days pa lamang matapos nilang magsama ni Carlos. Ang psychologist na si Rodrigo Valenzuela ay nagsumiti ng dokumento matapos ang medical examination ni Roxana. Sa report ay nagpapakita na lubhang napaka-unstable na pag-iisip ni Roxana nung oras ng krimen. Ibig sabihin nun na nung ginawa niyang krimen ay wala siya sa tamang pag-iisip at dala na rin ang kanyang emosyon. Napag-alaman din na hindi lang pala isang beses nakunan si Roxana kundi 2 beses. Una ay noong August 2012 at ang pangalawa ay 3 linggo bago ang krimen. Sa ni-request na forensic examination ng prosecutor ay nakita din na mataas ang alcohol level sa dugo ni Carlos na umabot ng 3 grams per liter nung oras na siya ay namatay. Noong April 17, 2015, matapos ang 1 taon na pagsagawa ng iba't ibang examinations at investigasyon at pangangalap ng ebidensya, ay nagumpisa ang paglilitis kay Roxana. At para mas makakuha ng maraming views, may mga media na in-exaggerate ang kwento. May ibang media na sinasabi na kinain ni Roxana ibang parte ng pinakulo ang katawan ni Carlos. Dahil doon, ay tumanggi na magpa-interview si Roxana sa mga media. Ang prosecutor ay pinaglalaban na plinano ni Roxana ang pagpatay kay Carlos. Samantala ang defense lawyer naman ay nagsasabing self-defense lamang ang ginawa ni Roxana dahil sa ilang taon rin itong nagtiis sa pananakit ni Carlos. Tumagal ng ilang linggo ang paglilitis at halos lahat ng tao sa Chile ay nakaabang sa progress ng kaso. Ang prosecutor ay hiniling na ikulong si Roxana ng 15 years. Ngunit ang hurado na maingat na nakinig sa opinyon ng defense at mga jury ay sinentensyahan si Roxana ng 6 years na pagkakakulong sa correctional facility na may maluwag na rules. Nagprotesta ang pamilya ni Carlos una pa lang nung hiniling ng prosecutor na ikulong si Roxana ng 15 years. At mas lalo silang nadismaya sa desisyon ng judge. Umaasa silang life sentence o di kaya execution ang magiging hatol kay Roxana. Hindi sila naniniwala na magagawang magnakaw ni Carlos ng $6,000 kay Roxana. Sinabi din nila na madalas ay sinasabi ni Carlos sa kanila na makailang ulit na siyang tinututukan ng baril ni Roxana at sinasabing balang araw ay ipuputok niya ang baril. Sa interview sa kapatid na babae ni Carlos ay sinabi niyang napakawalang silbi ng bansa dahil sa walang hustisyang nakukuha ang mga biktima at corrupt ang judicial system. Kahit ang unang asawa ni Carlos ay dinipensahan at tinanggihan ang aligasyon ng pagiging mapang-abuso ni Carlos. Sinabi pa niya na ilang taon silang nagsama ngunit kahit minsan ay hindi siya sinaktan ni Carlos. Nanilbihan lamang ng ilang taon si Roxana sa kulungan at inilipat ito sa isang semi-open education center dahil sa mabuting pag-uugali habang nakakulong. Pinayagan si Roxana na makausap ang mga anak at sa huli ay pinalabas ito ng mas maaga. Kumuha ulit yon ng atensyon ng mga media at ang mga tao ay nagalit dahil sa maagang pagpalaya kay Roxana.
Kahit na may mga mangilan-ngilan na kahit naniniwala na kriminal si Roxana, ay may dahilan siya kung bakit niya pinatay si Carlos. Ang kasong ito ay nagpapakita ng maaring kahahantungan ng mga kaso ng domestic violence. Kung hindi nabibigyan ng sapat na atensyon o lunas, ay di malayong mauuwi sa pagpatay ng biktima sa nang-aabuso. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!